Yan, good day sa inyong lahat. Yan, papakita natin ang buong katawan ni Kiko. Tinanggal ko muna yung private part niya at pati yung upper part niya, yung ulo niya, dahil ginagawa natin siya. Yan, nakikita niyo yung detalye, yung mga joints, kung paano ko pinagdugtong-dugtong para sa gano'n ay gaya natin sa movement ng tao. Yan, pati sa binte, pag-ikot ng mga binte sa kanyang pelvic bone, lahat yan. Kung paano gumagalaw yung tao, ganun ko siya ginawa. Hope you enjoy it dahil kasalukuyan natin i-rehabilitate si Kiko. Dahil nga nagkaroon ng matinding lamig, medyo na-damage yung mga mechanical parts niya lalo na sa ulo. Dito naman pinakikita ko tong ulo niya kung paano daming nasira. Tignan niyo yung lips niya, medyo nabakbak yung pintura. Tapos medyo umitim. Dito naman sa loob, as you see, daming kulapo. Yung mga internal na mechanical na yan, it's all made of wood, no? Tapos medyo humigpit dahil nga nagkaroon ng humidity. Tapos maraming nasira na kailangan natin i-refrain, di ba? Tapos yung kilay niya, yan, naputol yan eh. So kailangan gagawa tayong panibagong kilay. Yun ay pagkikita ko mamaya. Yan, dyan connected ang mga spare parts na nasa taas using a small cable, no? Mga wires na maliliit. Tapos nakakonect sa mga kwerdas na yan na maginawa ko. Ang mga kwerdas na yan are all made of wood. Ganyan ka complicated na pagkagawa si Kiko. Ayan, ang daming mold sa loob. Yun na puro pula po. Tsaka yung parang wiper na yan. Yan ang sa kilay niya. Ayan. Dito naman tayo ngayon sa paggagawa ng kilay Kiko. Napapansin nyo na medyo para akong walang kinatatakutan sa chisel, ano? I-explain ko ang chisel o pait na yan. Matalim yan, super talim yan, bagong hasa, no? Napakatalim, kayang pumutol ng papel. Kasi pamputol ng kahoy dapat matalim, yan, no? Yung pagsusukat ko kay Kiko, dahil ang kanyang noo ay pataas, paoblik sa both sides sa sentido. Kaya yung kahoy na aking ginamit, kung mapapansin nyo mamaya, paoblik din. May pababa, may pataas. Pababa dahil yung image pag tinignan mo sa front view dapat pababa ang kilay. Dahil kahoy si Kiko, dapat yung kilay pag idinikit ko, papasok naman dun sa kanya sentido. Dahil pag hindi papasok, sagwan tingnan. So, napakahirap yan. Isa sa pinakamahirap na part ng pag-uukit sa portion ng mga sense ni Kiko ay ang kilay. Kasi nga, masyadong maliit. Hindi mo pwedeng ipitin na yun, yung nasa baba na yan, gato yan, yung clamp. Hindi pwedeng ipitin, masisira yung mga tools. Tsaka dapat kamay talaga, dahan-dahan lang. Kaso matalim lang ang ginagamit kong chisel. Sa paggagawa ko sa mukha ni Kiko, napakahirap gawin yan. As you see, kalahati, hinati ko yung ulo niya, inukay ko sa loob para may pasok ko yung kwerdas. Kwerdas ko tinatawag yan, parang yung mga kwerdas sa relo, no? Pero mga maliliit na tornilyo ni mga ngipin, pinag-connect ko para umikot pag ginahatak ko siya. Ang loob ni Kiko is made of wood, walang iba, kahoy, walang metal, tsaka goma, tsaka yung mga cable, no? Yung mga nylon.
Yun lang, wala nang iba. Tiyaga, isa-isang level mo inuukit yun. Katulad nung panglabas ni Kiko, mga panlabas ni Kiko, yan yung tainga, yung mata na nakikita nyo, yung nguso, yung bibig, yung kilay. Inukit ko sa labas yan, tapos pinasok kong dahan-dahan. Tapos nilagay ko yung machine, nakasukat yan. Dapat perfection. Walang sobra, walang kulang. Dahil pag nagsobra, hindi yan gagalaw, masikip. Yan, tignan nyo yung inuukit kong kilay. Pabaluktot. No? Mahirap gawin siya. Kung nahihirapan ako, kala nga nung una, parang tinabangan na ako. Parang gawin ko na lang siyang koleksyon sa bahay. Pero naaawa ako, bakit ba siya ginawa ng purpose niya? Nakilala naman siya sa television, sa mga newspaper, sa mga leading station dito na mga network. So, binuhay ko siya. Pero, sa pagkabuhay niya, pinapangako ko, napakagwapo. Gagawin ko yung mukha niyang yan parang hindi kahoy, parang ivory. Kasi may isang critics dyan, kilala daw niya si Kiko, pero yung pumangit hindi na. So, subaybayan nyo itong pag-upload ko na to. May part 2 pa to kasi mahaba masyado. Basta hantayin nyo lang hanggang sa mabuo ko si Kiko ulit. Bubuksan ko yung loob niya, pagkikita ko. Pati yung pag-paint ko sa kanya, paano ko siya pagwagwapuhin. Paano siya bumalik sa dati na napakagiliw tingnan na photogenic at saka telegenic. Diyan lang kayo, stay tuned, subaybayan nyo lang dahil ngayon ko lang in-expose ang paggagawa ko ng carving kay Kiko. Asahan nyo sa part 2, iba ang pakikita ko at pagwagwapuhin kong gwapong-gwapo si Kiko. Para sa ganon, makita nyo yung kaibahan kung anong nangyari sa kanya at kung paano siya bumalik sa dati niyang anyo at higit pa.